Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga makikinig ngayon na mahihilig po sa gantong content. Mga misteryo kababalaghan ng mundo. Inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para po palagi kayong updated sa ating mga bagong kwentong paparating. Salamat po sa inyo at narito na po ang kwentong handog ko po sa inyo. Pakinggan niyo po, dito lamang po yan sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo. At maging sa aking mga silent listeners, ngayong araw na ito, ay inyo pong mapapakinggan ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Imposible ito. Imposibleng patay na si Tatang Ermenio. Dahil kahapon lamang, saksi kaming dalawa ng aking anak na si Carding. Nabuhay pa ang matandang albularyong yon. At nakausap pa namin sa bundok. Pero ano itong balitang sinabi ni Paring Florido? Imposible ring siya'y gumagawa lamang ng kwento. Ang nooy sabi ni Tay Milandro sa kanyang sarili. Maaga pa ang mga sandaling yon. Ngunit pinagpapawisan na ang noo ni Itay. Hindi dahil sa mainit na kaping kanyang iniinom, kundi ang patungkol sa misteryo o hiwagang papaanong nangyaring patay na ang matandang albularyong si Tatang Ermenio. Lalo pat, sumaktong ayon kay Mang Florido, mag-aalas 4 ng hapon na, nang idiniklarang patay na ang matanda. Kung kaya't, hindi kaya. Imposible itong nasa isip ko. Pero maaari kayang si Tatang Ermenio na nakausap at nakita ko kahapon sa aming bundok ay isa na lamang itong multo o isang kaluluwa. Kinakailangan ko itong tiyakin sa pamamagitan ni Paring Florido. Ang mga katanungang gumugulo noon sa isipan ni Tay Milandro. Pare, nalulungkot ako sa masamang balitang yan. Para sa isang magaling at kilalang albularyong si Tatang Ermenio. Kaya't mamayang gabi, kasama ang aking pamilya ay paparoon kami sa kabilang baryo upang makiramay sa pagkamatay ni Tatang Ermenio. Marami siyang natulungan, napagaling na mga pasyente. O na kanyang mga pasyente na walang hinihinging kabayaran, mahirap man o mayaman, kaya't masyado kong ikinalulungkot ito, pare. Ang sabi ni Itay sa kanyang kumpare, pareho lamang tayo, pare, ng nararamdamang awa at paghihinayang para sa isang pumanaw na mabuting matandang albularyo. Kaya't pare, sige, mamayang gabi, kasama ng aking pamilya ay magkakasama tayong paparoon sa kabilang baryo para makiramay. At ang dinig ko pang balita ay uuwi raw ang mga kaanak ni Tatang Ermenio, pre, upang may saayos ang libing ng matanda. Ang sabi pa ni Mang Florido. At pagkatapos noon ay nagpaalam na ito't nagpasalamat kay Tay, maging sa amin nila inay. Ang totoo, Sir Jess, katulad ng nooy nararamdaman ni Itay para kay Tatang Ermenio, ay nakaramdam rin ako ng awat panghihinayang kay Tatang Ermenio. Hindi yun maiiwasan, higit sa lahat. Hindi ko maiwasang kilabutan nang malaman kong ang oras at araw ng kanyang pagpanaw ay siya ring oras at araw na siya'y aming nakita at nakausap sa aming mismong bundok. Anak, Carding, mamayang hapon mga alas 3 ng hapon uuwi na agad tayo sa ating bahay upang makapagpahinga. Dahil paparoon tayong mag-anak sa kabilang baryo sa lamay ni Tatang Ermenio, kasama si Paring Florido at ang kanyang pamilya. Ang nuwi paalala pa sa akin ni Itay, nang kaming dalaway magkasama ng umahon patungo sa aming lukaran, upang ipagpatuloy na ang aming mga gawaing pagkukopra. Opo, Itay, sige po, magalang kong sagot sa kanya. Anak, bakit po, Itay? Anak, alam mo, hindi ko talaga maiiwasang kilabutan sa tuwing maaalala ko ang pagpanaw ni Tatang Ermenio dahil... Opo, Itay, alam ko po kung ano ang ibig niyo pong ipahiwatig. Anak, dahil po pareho lamang po ang ating nararamdaman, Itay. Anak? Itay, mahiwaga po ang pagpanaw ni Tatang Ermenio. Misteryoso, dahil po ang araw at oras ng kanyang pagpanaw ay siya namang panahong nakita natin siya sa ating bundok at nakausap niyo po. Anak, Itay,
misteryoso pong tao at albularyo si Tatang Erminyo na katulad po ng anak Karding ng atin pong alagang isang puting kabayo. Napahinto si Itay sa kanyang ginagawang paglalakad nang marinig niya ang mga sinabi kong yun sa kanya. Pagtakay marahan niyang ibinaling sa akin ang kanyang paningin. Kasunod noy, tama anak, Karding, may punto ka sa mga sinabi mo. Siguro nga'y kaya ipinaubayan sa atin ni Tatang Erminyo ang pangangalaga sa sinasabi niyang isang engkantong puting kabayo. Dahil sa siya'y mawawala na at ngayon, base na rin sa'yo. Buo na ang paniniwala kong ang kaluluwa na lang ni Tatang Erminyo ang ating nakita at nakausap ko sa ating bundok kahapon. Dahil ang totoo'y wala na si Tatang Erminyo. At kaya pala bigla na lamang itong naglaho sa ating paningin dahil sa siya'y isa na lamang kaluluwa. Dagdag pang sabi sa akin ni Itay. At pagkatapos no'y nagpatuloy na nga kaming dalawa ni Itay na pumaroon na sa aming bundok. At pagkarating namin sa aming lukaray ay nakita namin kaagad ni Itay ang iniula kong kabayong puti. Humuni kaagad ito nang kami ay kanyang makita. Anak, tanggalin mo na ang tali ng ating kabayo sa pinagtalian mo sa kanya at dalhin mo siya sa ilog. Painumin mo siya roon anak at ibalik mo siya rito. Atin muna siyang isisilong sa likurang parte ng ating lukaran at mamayang mga alas 10 ay paliliguan natin siya. Sinunod ko pong lahat ang mga utos sa akin na yun ni Itay. At pagkatapos kong gawin ang mga yon, ay muli naming magkatulong na inipon ang mga niyog na malapit sa aming lukaran. Itay, may nais lamang po sana akong itanong. Ano yun anak Karding? Itay, ganito po pa palagi ang ating gagawin sa ating alagang puting kabayong ito. Hindi po ba siya natin pwedeng gamitin sa pagbubuhat ng mga kahoy, lukad, o kahit na anong po pwedeng ikarga sa kanya? Nakatulad po ng ating nakikita sa mga alagang kabayo ng ating pong mga kabaryo. Ginagamit nila sa paghahanap buhay ang kanilang mga alagang kabayo. Hay anak Karding, alam ko kung ano ang gusto mong mangyari. Gusto mo ring pagkakitaan o mapakinabangan ng ating alagang kabayong ito. Anak, hindi ba? Anak, pasensya ka na pero hindi pwedeng mangyari yun dahil kung ano ang sinabi sa atin ng kaluluwa ni Tatang Erminyo, ayun ang ating susundin. Alaga natin itong puting kabayong ito. Kaya't marapat lamang na siya'y ating alagaan at ituring na isang kaibigan. At kung sakaling mayroon man tayong mapapakinabangan sa kanya, ay maaaring sa ibang paraan. Ang ibig niyo po bang sabihin Itay ay kayo po'y naniniwala sa mga sinabi ni Tatang Erminyo patungkol po sa bertud o balahibo ng ating alagang kabayong ito? Oo anak. Walang dahilan upang hindi ko paniwalaan ang mga sinabi ni Tatang Erminyo. Alam kong hindi siya nagsisinungaling. Higit sa lahat, ay hindi siya nagbibiro. Totoo ang bertud. Totoo ang bertud na galing sa kabayo. Totoo ang swerteng hatid ng kanyang puting balahibong malalaga sa kanya. Sa oras na siya'y ating suklayan, matapos natin siyang paliguan pero hindi pa ito ang tamang panahon o ang tamang pagkakataon upang ating gamitin yon. Bakit po Itay? Dahil anak, wala pa naman tayong paggagamitan sa kanya. O ang ibig kong sabihin ay wala pa akong maisip kung saan natin yun gagamitin. Ganoon po ba Itay? Nagpatuloy kami ni Itay sa aming mga gawain Sir Jess hanggang sa dumating na nga ang oras na amin ng pinaliguan, si Puti, na siya nang tawag namin sa aming alagang puting kabayo. Marahan naming sinuklay-suklay ang kanyang buhok. At tunay ngang may mga paisa-isang mga buhok na aming nakikitang naiiwan sa kanyang suklay. Inipon namin yun ni Itay at marahan at buong ingat na inilalagay sa isang malinis at puting tela. Saka namin ito tinalian. Pagsapit ng mga alas 3 ng hapon ay muli naming inihanap ng madamong parte si Puti upang siya'y aming muling iwan sa aming lukaran. Dahil sa kami ay paparoon pa sa kabilang baryo upang makipaglamay sa burol ng albularyong si Tatang Erminyo. At ang patungkol sa puting telang naglalaman ng mga puting buhok ng aming alagang si Puti ay inilagay yun ni Itay sa ilalim ng kanyang mga nakatiklop na mga damit. Pagpatak ng mga alas 5:30, matapos naming makakain nila inay, kaming mag-anak,
ay siya namang pagdating ng pamilya ni Mang Florido at magkakasama kaming lahat na pumaraon sa dalampasigan upang sumakay sa malaking bangkang dimotor na pag-aari ng aming kapitan ng baryo. Dahil sa kasama namin si kapitan at ang ilang mga tanod na makikipaglamay sa namayapang albularyo. Mula sa bundok sa kubo ni Tatang Erminio ay dinala sa baryo sa barangay hall ang bangkay ni Tatang Erminio at doon siya ibinorol. Dinagsa ng maraming taong nakikiramay ang lamay ng matanda. Kani-kanyang opinyon ang mga tao, kani-kanyang mga pasasalamat sa matandang albularyo. Marahil sila ang mga kaanak ng mga pasyente noon ni Tatang Erminio at kanyang napagaling. Ngunit si Itay, Tatang Erminio, maraming salamat po dahil sa dinami-rami ng mga tao na iyong nakilala ay kami ng aking pamilya ang iyo pong napiling pagkatiwalaan ng sinasabi niyo pong alagang inkantong puting kabayo. Alam ko pong malaki ang magiging bahagi niya sa aming buhay, pero hindi ko po alam kung papaano ko yun uumpisahan. Kung papaano ko itong uumpisahang gamitin. Ang tungkol po sa sinasabi niyong kanyang buhok. Ang tungkol po sa sinasabi niyong kanyang puting buhok na maiiwan sa kanyang suklay. Ang sabi at pasasalamat ni Itay sa matandang albularyo nang kanyang sinilip ito sa loob ng kanyang kabaong matapos niyang mailagay ang kanyang limos sa lalagayan noon. Hanggang sa ilang sandali pa'y merong isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang dumating sa lamay. Nasa 7 ang bilang ng mga ito at ang isa'y medyo matanda na at parang ito ang kinikilalang leader o pinuno ng 6 na mga kalalakihang kasama nito. Nakita naming lumapit sa kabaong ni Tatang Erminio ang matandang leader ng 6 na mga kalalakihang hindi ko kilala. Paring Florido, bakit naririto ang grupong pinamumunuan ni Boss Arturo Solomon? Ang mayamang sabongero at maimpluwensyang tao sa ating bayan, bakit pre? Ang medyo pabulong na pagkakatanong ni Itay sa kanyang katabing si Mang Florido. Sumagot naman kagad ito sa kanya at sinabi nitong, Hindi ko rin alam pre, pero may narinig ako noong mga usap-usapan. Mga usap-usapan ba ng mga sabongerong tulad kong taga rito sa mismong baryong ito, na yang si Boss Arturo daw at ang kanyang mga tauhan ay nagpapabalik-balik na sa kubo ni Tatang Erminio sa bundok, hindi upang magpagamot kundi ano pre? Ano ang sadya niya sa matandang albularyong noong nabubuhay pa ito? Kukuhan pre, ito ay dinig-dinig ko lamang pero hindi ko alam kung ito ba'y totoo o mayroong katotohanan o ito ba'y kwento lamang. Na matagal na palang humihingi ng pabor kay Tatang Erminio itong si Boss Arturo. Pabor? Anong pabor? Pabor na bigyan siya nito ng pinakamabisang birtud para sa sabong o birtud para gamitin sa kanyang mga dadaling panabong saan mang sabungan. Ano? Oo pre, oo pare, pero sa makailang pagbalik-balik raw nito sa kubo ng matanda ay nabigo raw ito. Naibigay sa kanya ang kanyang kahilingan na kahit pa'y inalok na niya ang matandang albularyo ng malaking kantidad na pera, kapalit ng ibibigay niyang malakas na birtud. Ganoon ba, pare? Kung ganoon talagang may prinsipyo o merong paninindigan si Tatang Erminio, kung totoo ngang meron siyang birtud na pwede naman niyang sanang ibigay sa kanya, kapalit ng malaking halaga ng pera, ay hindi niya pa rin ito ginawa. Dahil sa tingin niya hindi ito karapat-dapat. Ang dinig ko pang sabi ni Itay kay Mang Florido. Oo pare, at alam mo pre, maswerte, napakaswerte ng taong binigyan ni Tatang Erminio ng kanyang birtud. Kung ano man ito, dahil panigurado akong napakabisa noon at magkakamal ng maraming salapi ang taong yon. Pero yun ay kung meron nga siyang taong binigyan noon. Paring Florido, pero teka lang pare, ang gumugulo sa isip ko ngayon ay kung bakit pa siya nag-aksayang pumarito sa burol ni Tatang Erminio. Bakit pa siya nag-aksaya ng oras at panahon kung totoong binigo siya ni Tatang Erminio sa kanyang kagustuhan? Hindi ba? Ang nooy nagtatakang sabi ni Itay. Yan pre ang hindi ko na masasagot.
Kung ano man ang rason at nagtulak sa kanya para pumarito, ay isa lamang ang masasabi ko sa iyo. Siya lang ang nakakaalam niyan, pre. Hindi mapakalisitay ng mga pagkakataong yon. Ramdam ko ang mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Sa kung ano ang dahilan o tumulak sa mayamang sabongero para dumalo sa burol ni Tatang Erminio. Nababalisa si Itay. Nasabi ko yon. Base na rin sa nakikita ko sa kanyang hitsura. Hindi ako mapakali, hindi ko alam kung bakit hindi maganda ang aurang nakikita ko sa pagkatao ng 6 na mga kasama ni Boss Arturo, lalo na nga sa kanilang boss na si Boss Arturo. Bakit pilit itong nagsusumiksik sa isip ko? Hindi kaya, sana nagkakamali lamang ako ng iniisip ko ngayon. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili habang nakasentro ang kanyang paningin sa nooy, nakatayo't nakatalikod sa amin at nakadungaw sa kabaong ni Tatang Erminyong si Boss Arturo Solomon. At doon nagwika ito sa kanyang sarili patungkol sa bangkay ni Tatang Erminyong. Kung hindi ka lamang sana nagmatigas, kung hindi mo lang sana ako binigo, tanda, kung ipinagkaloob mo lang sana sa akin ang hinihingi ko sa iyong pinakamalakas na birtod, para ikarga sa aking mga dadaling panabong, ay hindi ka pa sana mabubura sa mundo. Kasalanan mong lahat ng ito, Tandang Erminio. At kung sakaling marami pang mga albularyong tulad mo ang makikilala ko, tatanggi sa gusto ko, ay hindi ako mangingimingkitlan sila ng buhay at palalabasin kong inatake. At mabuti na ang ganto, hindi ko man nakuha sa iyo ang birtod mo. Hindi ko man sa iyo nakuha ang birtod mo, pues wala ka ring ibang pagmamanahan noon. Paalam, Tandang Erminyong albularyo. Pare, nakita mo yun? Oo, paring Bilandro. Tumalikod na sila at naglakad na palayo rito kasama si Boss Arturo. Sagot ni Mang Florido kay Itay. Habang nakikita kong papalayo na sila sa lamay ni Tatang Erminio, ay palakas naman ang kutob kong may kinalaman si Boss Arturo sa pagkamatay ni Tatang Erminio. Pero, papaano ko yun mapatutunayan? Wala akong ebidensya. Hindi papanigan ng sino man ang kutob kong ito, Tatang Erminio. Kung sakaling totoo man itong nasa isip ko, kung totoo ngang malaki ang bahagi ni Boss Arturo, kung bakit ka naririyan sa kabaong na yan, Wes, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maibigay sa iyo ang katarungan o hustisya sa dahan-dahang paraan. Sabi ni Itay sa kanyang sarili. Pagkatapos ng 5 araw, mula nang mamatay at maiburol si Tatang Erminio, ay dinala na nga ito sa kanyang huling hantungan sa sementeryo. At habang tinatabunan na ng lupa ang kanyang kabaong, ay merong puting kalapating nakita si Itay na nakapatong sa malaking sanga ng punong nasa gilid ng sementeryo. Isang puting kalapating nakapatong sa sanga habang inililibing si Tatang Erminio. Anong ibig sabihin ito? Simbolo ba ito ng humihingi ng hustisya? Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, kung saan ay hindi na nga niya namalayan pang may mga luha na palang inilalabas ang kanyang mga mata. Pangako, Tatang Erminio, ilalantad ko sila. Pangako. 2 linggo ang mabilis na lumipas mula nang mailibing si Tatang Erminio. At ang pananatili ng aming pangangalaga sa aming alagang kabayong si Puti ay isang problema. Ang kinahaharap noon ng kapatid ni Mang Florido na si Mang Benigno, na isa ring sabungerong katulad niya. Kuya, baka naman meron kang naitatabing pera riyan. Hihiramin ko muna at idadagdag ko sa perang inutang namin kay Tatang Luciano. Ang laki na kuya ng interes. Nagkautang kami sa kanya noong magkasakit si Junior. Ang paliwanag ni Mang Benigno kay Mang Florido. Naiintindihan kita, Utol. Pero katulad mo, wala rin kaming pera ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan kong kausapin si paring Bilandro. Ilalapit ko sa kanya ang problema mo, Utol. Baka mayroon siyang naitatabing pera. Sige kuya, salamat. At nang naglalakad na patungo sa aming tahanan ng mismong araw at oras na yon, itong si Mang Florido ay biglang,
Teka lamang, totoo ba itong nakikita kong makakasalubong ko sa daan? Si Luciano ito ang nagpapautang sa aming baryo ng pera at napakalaki ng interes. Tama, siya nga itong makakasalubong ko't nakangisi sa akin. At may hawak at hinihimas na isang gold na panabong. At kung hindi ako magkakamali, ayan ay yung 4 times winner na niyang panabong. Ito, malapit na kaming magkaharap. Ikaw pala yan, Florido. Magandang araw sa iyo, Florido. Saan ka ba pupunta at parang ikaw ay nagmamadali? Kuwan, Luciano. Papunta akong yan kinaparing Milandro. May importante akong pakay sa kanya. Ganoon ba? Ano yan, Florido? Maaari ko bang malaman? Manghihiram ako sa kanya ng perang ipandadagdag upang ipambayad sa utang sa iyo ng aking kapatid na si Benigno. Ganoon ba? Nabanggit na rin pala yun sa iyo ng iyong kapatid. Alam mo, Florido, binigyan ko ng pabor si Benigno upang masolusyonan ang kanyang napakalaking utang sa akin. Pabor? Anong ibig mong sabihin pabor, Luciano? Oo, Florido. Ang pabor na sinabi ko sa kanya at hindi niya pala nabanggit sa iyo ay ang ihanap niya ng isang fighter na panabong na siyang makakabangga nitong aking gold ngayong darating na sabong sa ating baryo. At sa oras na matalo ng kanyang makukuhang panabong ang aking gold na ito ay kalilimutan ko na ang napakalaking utang niya sa akin. At igagawa ko pa yun ng kasulatan. Pipirmahan ko at pipirmahan rin niya. Pero sa oras na matalo ang kanyang dadaling panabog na makakabangga nitong aking gold, ay alam mo na ang mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Ang utang niya sa aking 30 mil ay magiging 60,000. Madudoble yun. Pag-isipan niyong mabuting magkapatid ang magandang pabor ko. Sige na, Florido. Diyan ka na. Talagang tuso. Tuso ka. Magulang, Luciano. Pero sige lang. May araw ka din, makakahanap ka rin ng katapat at magpapahiya sa iyo. At diyang sa panabong mo, magpapatuloy na nga akong patungo. Kinaparing Milandro at babanggitin ko sa kanya ang problema ni Otol Benigno at ang tungkol sa sinasabing pabor ni Luciano. Baka sakaling may maitulong si paring Milandro sa aming problemang ito. At nang makarating na si Mang Florido sa aming tahanan at makausap niya at mabanggit niya kay Itay ang problema ni Mang Benigno, maging ang kanyang sinasabing pabor, ay dooy nagulat itong si Mang Florido sa naging pagtugon sa kanya ni Itay. Dahil Sir Jess, ganoon ba, paring Florido? Sige. Anong sige, paring Milandro? Anong ibig mong sabihin? Maghanap kayo ng kapatid mong si Benigno ng manok panabong na sa tingin nyo'y pwedeng ibangga sa gold ni Luciano. Patarian nyo. At ano, pare? At ako, pare. Ako ang magbibitaw sa loob ng sabungan. Kasama si Luciano. Ikaw, pre, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Pansamantala ko pong pinuputol ang magandang kwentong ito, mga mahal kong kamundo. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito dahil sa ito po'y meron talagang kinalaman sa sabong at kababalaghan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa next upload po natin, i-comment lang po ninyo sa ibaba ng video ito. Sa comment section, ang inyo pong mga pangalan at lugar. At yan po'y ating bibigyan ng importansya. Nang sa ganoong paraan po, ay makapagpasalamat man lang po ako sa inyo. Salamat po sa inyong paglalaan ng oras hanggang sa muli po. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.